Dahil nga po tayo ay nasa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon, minarapat kong pagnilayan ang kahangahangang misteryong ito ng ating pananampalataya. Marahil, maaari nating itanong sa ating mga sarili, dapat ba nating ipagdiwang ang Easter ngayong taon? Sapagkat ito nga po ay isang pagdiriwang, paano naman tayo makapagse-celebrate kung mahigit isang taon na tayong nakikibaka sa banda ng ating kalusugan dala ng COVID? Paano dapat tayo magdiwang kung ang ating mga kaibigan, kapamilya, o maging ang ating mga sarili ay patuloy na nanihirapang humanap ng makakain sa araw-araw? Paano tayo magdidiwang kung tayo ay nawala ng trabaho, sarado ang mga malls, at paborito nating pasyalan? Paano magdiriwang kung pati ang paglabas natin sa bahay ay di natin magawa? Tayo at pagnilayan ang mensahe ng muling pagkabuhay sa gitna ng nararanasan nating sitwasyon. Sa ating mabuting balita, narinig natin ang kwento kung paano si Jesus ay muli na namang nagpakita sa kanyang mga alagad. Matatandaan natin na ito yung mga panahon na ang mga alagad ay nababalot ng takot dahil sa mga nangyayari kay Jesus na kanilang nasaksihan. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang mga pangyayari at wala silang kaalam-alam kung paano nilang muling uumpisahan ang kanilang mga buhay. Magpapatuloy ba sila sa pagpapalaganap ng mga aral ni Jesus ngayong siya ay patay na? O babalik na lang sila sa kanilang mga buhay, sa kanilang iniwan nang piliin nilang sumunod kay Jesus? Sila ay puno ng agam-agam at pangamba. Ngunit lahat ng kanilang takot ay napawi ng si Jesus mismo ay nagpakita sa kanila na may bungad na sumainyo ang kapayapaan. Ang pagpapakitang ito ni Jesus ay tila ba nagsilbing paalaala sa kanila na hindi sila nagkamali na piliin nilang sumunod sa Kanya. Sa Ebanghelyo, ipinapaalaala sa atin ni San Lucas kung papaanong ipinaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga pangyayaring naging ugat ng kanilang takot. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Thus it's written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day." Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Kung ating susubukang unawain ang tagpong ito, dito natin makikita ang susi ng makabuluhang pagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay. Makikita natin na bagaman siya ay buhay na ulit, kailanman ay hindi niya ito ipinangaral
nang hiwalay sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Jesus always point out to his passion and death. On the cross, when he speaks of his resurrection, ayon sa kanya, kailanman ay hindi natin maunawaan ng ganap ang misteryo ng kanyang muling pagkabuhay. Hanggang hindi natin naunawaan ang misteryo ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sabi ni Venerable Fulton Sheen, the cross is the condition for discovering the joy of Easter. Pero bakit nga ba kailangan nating balikan ang krus para lubos na maunawaan ang muling pagkabuhay? Bakit ganun na lamang ang binibigay na diin ng ating Panginoon sa tagpo kung saan siya ay hubad at nagdurusa sa krus? Bakit? A victory over death was just the consequence of that greater victory he won over sin through his crucifixion. Nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. But on the cross, God made it possible for us to be reconciled with Him again. Ito ay patunay ng walang katumbas na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang cross na dati ay simbolo ng kahihiyan at kasalanan ay naging simbolo ng wagas na dakilang pag-ibig ng Diyos. So bakit kailangan nating ipagdiwang ang Easter? Sapagkat ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng pakikiisa natin sa Kanya. Ang muling pagkabuhay ay tanda ng dakilang pag-asang hatid niya. Nais ni Jesus na ipagdiwang natin ito, hindi lamang sa pamamagitan ng Easter egg hunt o pagpupost sa social media ng Happy Easter greetings. Ngunit nang may galak at kabutihan, paano? Kung bubuuin natin ang mga huling parte ng ating mabuting balita sa ating binasa, thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witness of these things. Nais ni Jesus na ipagdiwang natin ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagiging buhay na patotoo. Sa dakilang pagligtas ng Diyos sa mundo mula sa kasalanan at kamatayan. Nais niyang maging saksi tayo sa Diyos na Ama ng walang hanggang awa, na sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak, ay ipinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. In His resurrection, we did not just witness His victory over sin and death. In His resurrection, we have received
our very mission as Christians. You are witnesses of God's unfailing love toward us. Ngayong panahon ng pandemya, bagaman marami rin sa atin ang nababalot ng takot at pagkabahala. Takot sa mga pansarili nating kalusugan. Takot sa kani-kaniya nating pinagkukunan ng pangkabuhayan. Takot dahil kung kailan ito matatapos ay wala pang kasiguraduhan. Patuloy ang paanyaya ng Ebanghelyo sa atin na maging buhay na patotoo ng walang hanggang awa ng Panginoon. Kailangan nating yakapin ang kani-kanyang krus, gaya na naging pagyakap ni Jesus sa krus niya. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, the cross reminds us that there is no true love without suffering. There no gift of life without pain. Marahil, ang mga nararanasan natin ito ay isa lamang mahabang Biyernes Santo sa buhay natin. Isang pakikiisa sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng awa ng Diyos na higit na dakila kaysa anumang pagsubok natin sa buhay. Mararanasan din natin ang pinakaasam nating muling pagkabuhay na pangako niya. Marahil isang kabalintunaan, pero sa mga panahong ito, mas lalo tayong dapat magdiwang. Magdiwang sapagkat si Jesus, ang ating Panginoon, ay muling nang nabuhay. Ngayon, subukan natin ilagay ang ating mga sarili sa kalagayan ng mahigit na naaapektuhan ng pandemya. Kung tayo ay nakakakain na higit pa sa 3 beses sa isang araw, subukan natin isipin ang mga nawalan ng trabaho at nahihirapang maghanap ng perang pangkain. Kung tayo ay malulusog at walang anumang nararamdaman sa katawan, subukan natin isipin ang mga taong patuloy na nakipaglaban sa sakit. Kung tayo kahit papaano mapalad na nakakapagtrabaho sa ating mga buhay, isipin natin ang mga taong inisinusugal ang kanilang kalusugan makapaghanap buhay lamang. Kung ang trabaho natin ay nakaharap sa computer, online meeting at iba pa, bagaman mahirap, isipin natin ang mga medical frontliners na araw-araw isinusugal ang kanilang buhay, masagip lamang ang iba. Kung tayo ay nananatiling ligtas, salamat sa Diyos. Isipin natin ang mga libu-libong nasawi ang kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Malamang ang katanungang dapat pa bang i-celebrate ang Easter ay napakababaw lamang. Marahil ang mga tanong na bumabagabag sa kanila ay, may Diyos ba? Kung meron, nasaan ang Diyos? Kung totoo ang Diyos at naririto nga siya,
Bakit niya hinahayaang mangyari ang mga ganitong bagay? Ang Diyos ba na pumapayag na mahirapan ang kanyang mga anak ay karapat-dapat sambahin? Bilang mga mananampalatayang pinipiling sumunod kay Kristo, ngayon ang tamang panahon, isabuhay ang pagiging Kristiyano. Ngayon ang tamang panahon na makiisa sa mga misyong bigay niya ang mga buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Ang challenge ng mabuting balita para sa atin ay hindi lamang simpleng pagsunod sa Kanya, bagkos tayo ay natasang maging simbolo ng Kanyang pag-asa sa mga taong nawawalan na maging simbolo ng Kanyang walang hanggang awa at kapatawaran sa kapwa nating nagkakasala. Maging buhay na patotoo ng Kanyang wagas at dakilang pag-ibig para sa iba. Napakarami po nating pwedeng magawa bilang mga patotoo ni Kristo. Pero sa ating munting pagninilay na ito, hayaan ninyo pong palalahanan tayo ng mga simpleng bagay na ito. Always believe in goodness. Kung tayo po ay nanonood ng balita, mababrowse sa social media, hindi ba't napakaraming hindi mabubuting pangyayari ang ating makikita? Bukod sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga naapektuhan ng virus at mga namatay dito, meron pang mga balita ng mga taong nanloloko ng kapwa. Scam. Mga taong nagagawa pang manlamang. Sa sobrang hirap na ating sitwasyon ngayon, tila ba'y mas mahirap ding magtiwala sa kapwa. Bukod dito, ang isa pang nakakabahalang pagbabago sa kultura natin ay tila ba unti-unti ay nagiging indifferent na tayo sa paggawa ng kabutihan. Tila mas madali ng magmura kaysa pumuri ng kapwa. Tila ba'y mas normal na magsabi ng kasinungalingan kaysa katotohanan? Tila ba'y mas madali ng pumatay kaysa isalba ang kapwa sa kanyang pagkakasala? Unti-unti, parang mas nagiging normal ng gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Minsan pa nga, parang nas nakakahiya ng gumawa ng mabuti. Naway balikan natin kung paanong tayo'y nalikha. We are created in the image and likeness of God. At dahil ang Diyos ay mabuti, tayo ay mga likhang mabuti. Sa kabila ng kaliwat kanang scam na naririnig natin, sa kabila ng kaliwat kanang panluloko at panlalamang na nasa saksihan natin, sa kabila ng lahat ng mga pagkakasala natin, patuloy tayong maniwala sa kabutihan
sa kabutihan ng kapwa natin at sa kabutihan ng Diyos sa atin. Maniwala tayong kung anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, magiging maayos din ang lahat. Hayaan natin ang virus ng kabutihan ang makahawa sa lahat at naway taas noo nating ipalago ito. Pangalawa, always strive to be a blessing to others. Believing in goodness is just not enough. We have to be the good. Gaya nga ng sikat na katagang, do not just count your blessings. Be the blessing other people count on. Palagi tayong may maibibigay. Kahit simpleng kabutihan lang. Kung tatanungin kaya natin ang mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, mga kapitbahay natin, mga kakilala, mga nakakasalamuha natin, biyaya kaya tayo sa kanila? Nakikita ba nila si Jesus sa atin? Kapayapaan ba ni Jesus ang taglay natin para sa kanila? Katulad ni Jesus sa kanyang mga apostol, naway taglay din natin ang kapayapaan para sa kapwa natin at hindi lalong pagkabagabag ang dulot natin sa kanila. Pangatlo, always seek God above all things. Nakakalungkot man kung isipin na sa kasalukuyan nating kalagayan, hindi lamang ang pagtugon natin sa mga pangangailangan, pisikal nating katawan ang naapektuhan. Maging ang pagtugon natin sa pangangailangan espiritual ay lubos ring naaapektuhan ni hindi tayo makapunta sa ating mga bahay dalanginan. Totoo po na marami naman tayong mananalangin kung saan man tayo naroroon. Pero hindi ba iba pa rin kung sa mga simbahan tayo at sama-samang nananalangin? Sa kung anumang pinagdadaanan natin sa buhay, personal man o dahil sa pandemyang ito, naway si Jesus ang una nating maging takbuhan. Totoo, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain at iba pa. Pero sana hindi natin makalimutan ang pangangailangan ng ating espiritu. Mga kapatid, tulad ng mga apostol, tayo ay mahina rin. Katulad ng mga apostol, tayo ay nagduda din. Katulad ng mga apostol, tayo ay natatakot din. Pero sana, gaya din ng mga apostol, buksan natin ang puso natin kay Jesus. Gaya ng mga apostol, tanggapin natin ang kapayapaang hatid ni Jesus. Gaya ng mga apostol, si Jesus ang maging takbuhan natin. Let us all be living witnesses of God's love, mercy, and hope to one another.
according to Luke 24, verse 49. Be not afraid, because Christ once again assures us of something. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high. Sa pagkakataon po ito, tayo ay manahimik, sandali, at samahan ninyo po akong manalangin gamit ang panalangin ni St. Francis.